Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Lola Beshi. Maligayang pagdating sa aking channel. Dito sa channel na ito ating tuklasin ang iba't ibang kwento mula sa mundo ng alamat at Filipino folklore. Makakarinig kayo ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng ating kultura tulad ng mga misteryosong nilalang sa kagubatan, mga kababalaghan sa probinsya at mga kwentong ipinapasa ng mga matatanda mula pa noon. Mayroon ding mga horror stories, fantasy adventures, at mga kwentong puno ng hiwaga at mahika. Ngunit sa bawat kwento may makikita rin tayong aral at mensahe na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng kababalaghan, alamat at pakikipagsapalaran, nasa tamang lugar kayo. Kaya umupo kayo makinig. At samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. May mga lugar sa Pilipinas na tila tahimik, ngunit may mga lihim na nakatago sa ilalim ng tubig. Sa isang field trip, isang grupo ng mga estudyante ang nagpunta sa isang liblib na lawa sa probinsya. Napapalibutan ito ng makakapal na puno at halos walang ibang tao sa paligid. Habang nagsasaya ang karamihan sa paglangoy, nagtatawanan at nagtatalsikan ng tubig. May isang babae lamang ang tahimik na nakaupo sa gilid ng lawa. Pinapanood niya ang kanyang mga kaklase mula sa malayo. Siya ang nerdy na estudyante sa kanilang klase, mahiyain, at madalas asarin ng iba. Habang patuloy na nagsasaya ang grupo sa kanilang paglangoy, may napansin ang isa sa kanila sa ilalim ng tubig. Isang kakaibang bagay ang nakabaon sa putik ng lawa. Nang lapitan niya ito, natuklasan niyang isa pala itong itlog. Kulay berde at tila may gumagalaw na mga ugat sa ibabaw nito. Dahil sa curiosity, kinuha nila ang itlog mula sa ilalim ng lawa. Hindi nagtagal nakakita pa sila ng ilan pang katulad nito. Para sa kanila, isa lamang itong kakaibang souvenir mula sa kanilang field trip. Kaya inilagay nila ang mga itlog sa kanilang cooler nang hindi nila alam na may isang nilalang sa ilalim ng lawa na tahimik na nagmamasid sa kanila. Pagkatapos ng kanilang paglangoy, nagpasya ang grupo na bumalik sa kanilang cabin upang magpahinga. Bit-bit nila ang kanilang cooler kasama ang mga kakaibang itlog na kanilang nakuha mula sa ilalim ng lawa. Habang papalayo sila sa tubig, unti-unti nang lumulubog ang araw at nagsisimulang dumilim ang paligid. Ngunit may isang bagay na hindi nila napansin. Sa likod nila, mula sa tahimik na tubig ng lawa, may isang maliit na nilalang ang dahan-dahang umahon. Tahimik itong tumayo sa dalawang paa at mula sa dilim ng kagubatan, sinundan nito ang grupo. Habang papalalim ang gabi, nakarating ang grupo sa kanilang maliit na cabin sa gitna ng kagubatan. Pagod ngunit masaya sila mula sa kanilang paglangoy. Dala nila ang kanilang mga gamit at ang cooler na naglalaman ng mga kakaibang itlog. Para sa kanila, isa lamang itong kakaibang souvenir mula sa lawa. Isa-isa silang pumasok sa loob ng cabin. Nagsara ang pinto at muling naging tahimik ang kagubatan. Ngunit sa dilim ng mga puno, may isang nilalang ang nakatingin sa cabin. Tahimik itong nakatayo sa dalawang paa. At dahan-dahan, lumalapit ito sa bahay. Sa loob ng cabin, masayang nagkukwentuhan ang grupo. Pagod sila mula sa kanilang paglangoy, ngunit masaya sa kanilang maliit na adventure. Habang abala ang lahat, walang nakapansin sa nangyayari sa labas. Sa dilim ng gabi, may isang nilalang ang tahimik na lumapit sa cabin. Mabagal itong gumalaw, maingat na hindi gumagawa ng ingay. Hanggang sa makita nito ang isang cooler malapit sa pinto. At sa loob ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan itong pumasok sa loob nito. Hindi alam ng grupo na may kasama na silang iba sa cabin. Habang abala ang grupo sa kanilang usapan, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa loob ng cabin. Ngunit hindi nagtagal. May isang kakaibang tunog ang narinig. Isang mahinang kaluskos, parang may gumagalaw sa dilim. Napatingin ang nerdy na babae sa isang sulok ng cabin. Sa una, mga mata lamang ang kumislap sa kadiliman. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang isang nilalang. Isang maliit na halimaw, nakatayo sa dalawang paa. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at tila may hinahanap ito. Ang mga itlog na ninakaw mula sa lawa dahil ang nilalang na yon ay ang ina ng mga itlog.
Sa loob ng cabin, patuloy ang tawanan ng grupo. Pagod sila mula sa kanilang paglangoy, ngunit masaya sa kanilang maliit na adventure. Sa kanilang tabi, tahimik lamang na nakalagay ang cooler. Sa loob nito, ang mga kakaibang itlog na kanilang nakuha mula sa lawa. Ngunit sa isang sulok ng cabin, may isang nilalang na gumagalaw sa dilim. Tahimik, mabagal, at tila may hinahanap. Isang mahinang kaluskos ang muling narinig. Napatingin ang nerdy na babae sa direksyon ng cooler. At doon, may nakita siyang isang nilalang. Isang maliit na halimaw. Nakatayo ito sa dalawang paa. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Dahan-dahan itong lumapit sa cooler. Parang alam nito kung ano ang nasa loob. Unti-unti nitong inilagay ang mga kamay nito sa takip. At marahang binuksan ang cooler. Sa loob nito, nagniningning ang mga kakaibang itlog. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae ang katotohanan. Ang nilalang na iyon ay dumating upang kunin ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, naging tahimik ang loob ng cabin. Nakatayo ang nerdy na babae. Nakatingin sa nilalang sa tabi ng cooler. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang maliit na halimaw, nakatayo sa dalawang paa. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Unti-unti, napansin ng iba ang kanyang reaksyon. Huminto ang kanilang tawanan. Napatingin sila sa direksyon ng cooler. Sa una, wala silang nakita kundi ang nakabukas na takip. Ngunit maya-maya, may isang ulo ang dahan-dahang lumitaw mula sa gilid nito. Dalawang kumikislap na mata ang nakatingin sa kanila. Biglang nanahimik ang buong silid. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Ang nilalang ay nakatayo lamang sa tabi ng cooler. Parang binabantayan ng laman nito ang mga itlog na ninakaw mula sa lawa. At sa sandaling iyon, napagtanto ng grupo ang isang nakakatakot na bagay. Ang nilalang na kanilang kaharap ay hindi basta halimaw lamang. Ito ay isang ina at ang kanyang mga anak ay nasa loob ng cooler. Naging magulo ang loob ng cabin. Nagtilian ng grupo. Ang ilan ay tumakbo patungo sa pintuan. Ang iba naman ay halos madapa sa takot. Ang ilaw ng lampara ay umuugoy sa kisame. At ang mga anino ay gumagalaw sa dingding. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang nilalang sa tabi ng cooler. Hindi ito umaatras. Parang binabantayan nito ang nasa loob. Ang mga itlog, ang kanyang mga anak. Muli itong sumigaw. At mula sa bibig nito, lumabas muli ang berdeng likido. Tumama ito sa sahig at agad na umusok ang kahoy. Sa takot, nagunahan ang grupo sa paglabas ng cabin. Isa-isa silang tumakbo palabas sa dilim ng kagubatan. Ngunit bago tuluyang lumabas, napatingin muli ang nerdy na babae sa nilalang. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Ang nilalang na iyon ay hindi lamang isang halimaw. Ito ay isang ina na ipinagtatanggol ang kanyang mga anak. Sa labas ng cabin, nagkagulo ang buong grupo. Ang ilan ay hinihingal pa mula sa kanilang pagtakbo. Ang iba naman ay nanginginig sa takot. Hindi nila maintindihan kung ano ang nilalang na kanilang nakita. Ano ba yon? Sigaw ng isa. Halos patayin tayo ng bagay na yon. Nagsimulang magtalo ang grupo. Sinisisi ng ilan ang pagkuha nila ng mga itlog mula sa lawa. Habang nagkakagulo ang lahat, tahimik lamang na nakatingin ang nerdy na babae sa cabin. Sa loob ng bintana, may gumagalaw sa dilim. Nandun pa rin ang nilalang, nakatayo sa tabi ng cooler. Parang binabantayan ang laman nito. At sa sandaling iyon, mas lalo niyang naunawaan ang isang bagay. Ang nilalang na iyon ay hindi basta halimaw lamang. Ito ay isang ina na naghahanap ng kanyang mga anak. Sa labas ng cabin, patuloy ang pagtatalo ng grupo. Takot at pagkalito ang makikita sa kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan kung ano ang nilalang na kanilang nakita. At lalo nilang hindi alam kung ano ang gagawin sa mga kakaibang itlog. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, may isang lalaki ang biglang bumalik sa loob ng cabin. Ilang sandali lamang, lumabas siya dala ang isa sa mga itlog. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang kumikislap ang kakaibang bagay. Lumapit ang grupo upang tignan ito. Ang ilan ay nagtataka. Ang iba ay natatakot. Ngunit biglang nagsalita ang nerdy na babae. Huwag ninyong galawin yan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nadulas ang itlog mula sa kamay ng lalaki at bumagsak ito sa lupa. Crack! Unti-unting nabasag ang balat ng itlog. At mula rito,
lumabas ang isang kumikislap na berdeng likido. Napaatras ang buong grupo sa takot. At mula sa loob ng cabin, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Dahil alam ng ina kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakahiga sa lupa ang basag na itlog. Tahimik ang buong kagubatan. Unti-unting umatras ang grupo. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, mula sa loob ng cabin, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Dahan-dahang bumukas ang pintuan na palingon ang lahat. Sa madilim na doorway, may isang aninong lumitaw. Ito ang nilalang, ang ina ng mga itlog. Unti-unti siyang lumabas sa cabin. Tinamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang maliit na katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Direkta siyang tumingin sa basag na itlog sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Lumuhod ang nilalang sa tabi ng itlog. Maingat niyang hinawakan ang basag na balat nito. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi ito galit, kundi sakit. Tahimik na pinanood ito ng nerdy na babae. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Ang nilalang na kanilang kinatatakutan ay isang ina na nawalan ng anak. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, nakaluhod ang nilalang sa tabi ng basag na itlog. Marahang hinawakan ng kanyang kamay ang basag na balat nito. Isang mahinang tunog ng sakit ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim at tumingin siya sa grupo. Napatigil ang lahat. Walang gumalaw, walang nagsalita. Unti-unting tumayo ang nilalang sa dalawang paa. Nakatingin lamang siya sa kanila. At sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napaatras ang grupo sa takot. Ngunit ang nerdy na babae ay hindi tumakbo. Dahil sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang galit. Matapos ang sigaw ng nilalang, muling binalot ng katahimikan ang kagubatan. Nakatayo lamang ang grupo sa labas ng cabin. Takot at pagkalito ang makikita sa kanilang mga mukha. Sa lupa, nandun pa rin ang basag na itlog. Tahimik na tumingin ang nerdy na babae sa cooler. Sa loob nito, may isa pang natitirang itlog, ang huling anak ng nilalang. Nagsimulang muling magtalo ang grupo. Ang ilan ay gustong sirain ito. Ang iba naman ay nais nang umalis sa lugar na iyon. Ngunit dahan-dahang lumapit ang babae sa cooler. Maingat niyang kinuha ang huling itlog. Bahagya itong kumikislap sa kanyang mga kamay. At sa dilim ng kagubatan, may dalawang matang tahimik na nagmamasid. Naghihintay ang ina ng itlog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, mahigpit na hawak ng nerdy na babae ang huling itlog. Nagkagulo muli ang grupo. "Itapon mo na yan!" sigaw ng isa. "Sirain na natin bago pa tayo balikan ng halimaw," sabi ng iba. Ngunit umiling lamang ang babae. Tahimik siyang tumingin sa kagubatan. At sa loob ng ilang sandali, parang naunawaan niya ang dapat gawin. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi puno ng takot ang kanyang boses, kundi puno ng pag-unawa. Dahil alam niya ang katotohanan. Ang itlog na hawak niya ay hindi isang sumpa. Ito ay isang anak. At may isang ina na naghihintay dito sa dilim. Mahigpit na isinara ng nerdy na babae ang cooler. Sa loob nito, ang huling itlog ng nilalang. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang maglakad palayo sa cabin. Tinawag siya ng kanyang mga kaibigan. Pinipigilan siyang umalis, ngunit hindi siya tumigil. Tahimik siyang naglakad sa makitid na daan ng kagubatan. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanyang landas. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang dala ang cooler. Sa loob nito, ang huling anak ng nilalang. Habang siya ay naglalakad, may isang nilalang na tahimik na sumusunod sa kanya. Sa pagitan ng mga puno, isang magandang anyo ang lumitaw. Maikling buhok na basang kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa kanyang mga braso at binti, tumutubo ang berdeng lumot ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang tagapagbantay ng lawa na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Sa kilid ng tahimik na lawa, lumuhod ang nerdy na babae. Sa kanyang harapan, ang maliit na cooler na naglalaman ng huling itlog. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob nito, ang natitirang anak ng nilalang.
Tahimik ang buong paligid hanggang sa may isang anyong lumitaw sa harap niya. Ang tagapagbantay ng lawa. Ang ina, hindi tumakbo ang babae. Sa halip, mahina siyang nagsalita. Pasensya na. Hindi namin alam kung ano ang mga iyon. Hindi namin alam na may ina palang naghihintay sa kanila. Dahan-dahan niyang itinulak ang cooler palapit sa nilalang. At sinabi niya, may isa pang natira. Pwede mo siyang kunin. Ibabalik ko siya sa'yo. Tahimik lamang na nakatingin ang nilalang sa babae. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang dalawang nilalang na magkaiba ang mundo. Isang tao at isang ina. Sa gabing iyon, may isang mahalagang aral na natutunan ng mga kabataang iyon. Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay halimaw na dapat katakutan. Minsan, ang mga nilalang na inaakala nating mabangis ay mga magulang lamang na nagtatanggol sa kanilang mga anak. At kung minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang na lumaban, kundi sa tapang na umamin ng pagkakamali. Isang simpleng paghingi ng tawad. Isang pagbabalik ng kung ano ang hindi naman sa atin. Sa tahimik na lawa na yon, isang ina ang muling nakapiling ang kanyang anak. At isang tao ang natutong rumespeto sa mga lihim ng kalikasan. Dahil ang kalikasan ay may sariling buhay, sariling tahanan, at sariling mga tagapagbantay. At marahil, ang pinakamahalagang aral sa gabing iyon ay ito. Ang kalikasan ay dapat igalang sa sarili nitong karapatan. At diyan nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng alamat, Filipino folklore, kababalaghan, at mga kwentong puno ng hiwaga at pakikipagsapalaran. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pang kwento. At kung nais ninyong marinig din ito ng inyong mga kaibigan o pamilya, maaari ninyo ring i-share ang video na ito. Sa ganitong paraan, mas marami pa ang makakatuklas ng mga kwento ni Lola Beshi. Marami pa tayong tuklasin ng mga alamat, mga nilalang ng ating kultura, at mga kwentong may dalang aral at misteryo. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako nga pala si Lola Beshi, at muli ko kayong iimbitahan sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. Magandang gabi at ingat sa inyong pag-uwi.